Team USA, pinakita kung sino nga ba ang hari sa FIBA World Cup. Dominican Republic, nakatulong pa sana sa Gilas. At Gilas Pilipinas, isang panalo lang, mag-iiba ang takbo patungo sa pag-asa sa Olympic. Ngunit bago ang lahat ng ito, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, ito ay mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section mga kaibigan or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Na-secured na nga ng Team USA ang kanilang spot patungo sa susunod na round para sa kanilang FIBA Basketball World Cup 2023 sa panahong tinalo nga nila ang Greece kasama ang 28 points margin sa score na 109-81. Ang second round national team sa buong mundo ay tinapos na ang first round assignments mga kaibigan laban sa Jordan, na kung saan ang team na ito ay na-eliminate mula sa kanilang pagkatalo sa Greece. Na ayon pa nga sa USA head coach na si Steve Kerr, itong araw ay natitiyak na effort mula sa kanyang mga tao at ang kanilang inisip na bawat proseso mula sa kanilang bawat laban ay talunin ang bawat opponent. Bagaman ang Greece ay na-manage man nilang napanatili ang pace mga kaibigan laban sa Team USA sa first quarter. Ngunit ang NBA talent-laden team ay sinimulan nga nila ang substantial lead kasama ang strong performances sa gitna ng quarter. Ang USA bench players mga kaibigan ay nasimulan ang momentum sa pangunguna nitong ni Tyrese Haliburton, Paolo Banchero at Austin Reeves na siyang ginabayan ang squad sa 50-37 halftime lead na silang nagmula pa sa 27-18 second period. Sila ay sinundan ito kasama ang equally impressive third quarter sa pangunguna sa mga starters na siyang pinangunahan ang charge. Si Anthony Edwards at Jalen Brunson ay ang nanguna sa Team USA mga kaibigan sa 29-19 sa quarter na ito at nakuha ang commanding 79-56 lead bago pa man nila pinasok ang fourth quarter. Si Austin Reeves ay patuloy na pinahanga ang mga fans kasama ang all-around performance na mayroong 15 points, 6 assists, 5 rebounds at mayroong 2 steals. Si Jalen Brunson ay naging 5 out of 5 mula sa field na mayroong 13 points, habang itong si Anthony Edwards ay nakapag-contribute ng 13 points. Si Josh Hart na nagmula off the bench ay nakapag-provide rin ng energy kasama ang 6 points, 11 rebounds at 5 assists. Si Georgios Papagiannis ay ang nanguna sa hilas kasama ang 17 points. Siya ay umiscore ng 15 points sa first half sa labang ito. Si Nikos Rogavopoulos ay ang tanging other Greek player na siyang umiscore ng double figures na mayroong 14 points. Si Thanasis Antetokounmpo ay nalimitahan lamang sa 2 puntos na nagkaroon ng 1 out of 5 mula sa field. Siya rin ay na-miss ang lahat ng 4 free throw attempts. Ang parehong Greece at New Zealand ay napagmay-ari ang 1-1 record at sila ay makikipagkumpit para sa final spot sa second round. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa Team USA? Sa kabilang banda naman, ang Gilas Pilipinas ay nakuha ang gustong resulta mga kaibigan na kanilang kakailanganing mangyari sa Group A para sa crucial Tuesday game mga kaibigan, na kung saan ang Dominican Republic ay nanatiling undefeated sa panahong tinalo nga nila ang Angola sa score na 75-67 para ma-achieve nga nila ang sweep mga kaibigan sa grupo sa 2023 FIBA World Cup sa Smart Araneta Coliseum. Ang Dominican Republic sa ngayon ay papasok na sa second round mga kaibigan matapos sa kanilang preliminaries kasama ang clean 3-0 win-loss record. Ang Angola ay nakuha ang advantage sa panahong nag-foul trouble itong si Karl Anthony Towns dahil ang Minnesota Timberwolves big man mga kaibigan ay na-pick up ang 3 maagang fouls makalipas lamang ang 4 na minuto mula sa maagang panimula ng laban. Itong si Towns ay na-miss ang buong frame mga kaibigan at hindi na ibinalik pa sa aksyon sa second quarter. Siya ay tanging nakabalik lamang sa third period. Ngunit ang towering center ay muling nanganib muli matapos nga niyang makuha ang offensive foul sa natitirang 8.45 minutes mark sa third quarter, na kung saan
Ito nga ang tumulong sa Angola na makuha ang lead sa 46-45 matapos nga sa ginawang triple nitong ni Chaldon. Ngunit bumawi ang Dominican Republic sa pangunguna nitong ni Andres Velez na siyang dinala ang score mga kaibigan sa 69-65 bago pa man nagawa nitong ni Towns ang dalawang freebies para dalhin ang score sa 71-65 lead. Si Velez ay ang nanguna sa Dominican Republic kasama ang 17 points, 6 rebounds at 2 assists, habang itong si Vector Liz ay nakapag-chip in rin ng 13 points, 8 rebounds, 3 steals na mayroong isang assist, habang itong si Towns ay nakapagtapos lamang sa laban ng 8 points, 2 rebounds na mayroong isang assist sa loob ng 15 minutes. Si Selvio de Sousa ang nanguna para sa Angola kasama ang near double-double outing mga kaibigan na mayroong 19 points at 9 rebounds, kabilang na nga rin dito ang 2 assists, 2 steals at 1 block. Samantalang ano nga ba ang susunod para sa Gilas Pilipinas? Ang team ay tinapos ang group stage mga kaibigan kasama ang 3-0 win-loss record. Ngunit hindi pa ito ang katapusan sa daan para sa national dahil sila pa rin mga kaibigan ay meron pang natitirang laban sa paparating na araw. Matapos nga silang natalo kontra sa Dominican Republic, Angola at Italy, ang Gilas Pilipinas ay sasabak sa classification phase mga kaibigan na kung saan ang mga kupunan ay makikipaglaban para sa 17 at sa 32nd positions sa panahong sila ay magpapatuloy sa quest sa lone Asian spot mga kaibigan sa 2024 Paris Olympics. Mula sa Group A, ang Gilas Pilipinas ay tutungo sa Group M na kung saan ang host mga kaibigan ay haharap sa dalawang kupunan mula sa Group B na siyang mga kupunan ang hindi nagawa ang second round. Ang dalawang kupunang ito ay haharapin nila sa paparating na araw ng Huwebes at sila ay malalaman kung sino nga ba ang makakalaban ng Gilas sa panahong magtatapos na ang laban sa paparating na Miyerkules mula sa Group B. Ang mga bagay ay nakatayo sa posibleng makakaharap ng Gilas Pilipinas na kung saan dito ay naghihintay ang Puerto Rico, South Sudan or China. Patungo sa final matches sa Group B mga kaibigan, ang Serbia ang top team sa standing kasama ang 2-0 win-loss record. Kasunod ang Puerto Rico at South Sudan na napapanghawakan ang 1-1 win-loss record, habang ang China naman ay nasa ilalim na hawak ang 0-2 win-loss record. Sa paparating na Miyerkules, maglalaro ang Serbia mga kaibigan laban sa South Sudan at ang Puerto Rico naman laban sa China. Ang South Sudan ay nagmula pa sa historic first World Cup win, ngunit ang kanilang haharapin ay ang malakas na Serbia mga kaibigan, ang isa sa paborito sa tournament, habang ang China ay dumaan sa mahirap na paglalaro patungo sa laban kontra sa Puerto Rico na siya namang tinalo sa South Sudan sa overtime mula sa kanilang unang laban. Gayunpaman, ang lahat ng Asian teams mga kaibigan ay dapat subaybayan kung ano nga ba ang susunod, kung ano nga ba ang gagawin ng co-host Japan kasama ang isang panalo sa Finland. Sila rin mga kaibigan ay nagtapos sa pagkatalo kontra sa Australia sa grupo. At dahil dito, ang at least isang panalo ng Gilas Pilipinas ay magkakaroon mga kaibigan ng napakalaking diferensya para sa kanilang Olympic hopes laban sa tulad na lamang sa mga kupunan ng Japan, China, Iran, Jordan at Lebanon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Gilas Pilipinas? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.